Magandang araw po sa inyong lahat mga kaibigan. Ayan, purihin po ang ating Diyos sa hapong ito. At tayo po ay nabigyan ng medyo tahimik na panahon. Medyo wala pong nag-iingay sa labas. Kaya maaga po tayo makakapagbasa ng salita ng ating Panginoon. Pagpasensyahan nyo na po kahapon kasi napagod po ng gusto ang inyong Lola Rayleigh. Kaya ngayong oras pong ito ay magpapatuloy na po tayo sa ating Bible reading. Purihin po ang Diyos sa buhay nating lahat. Salamat sa Panginoon at muli po tayong nagising ngayong araw. Kaya mga kaibigan, sa gabay at patnubay ng ating Diyos, ipagpapatuloy na po natin ang pagbabasa ng kanyang salita at narito na po tayo sa aklat ni Daniel. Purihin ang ating Diyos mga kaibigan. Nasa aklat na po tayo ni Daniel at muli ko po kayong inaanyayahan sa oras na ito na makinig o sabayan po ako sa aking pagbabasa. Ang aklat ni Daniel. Panimula, ang aklat ni Daniel ay nasulat sa panahon ng labis na paghihirap ng mga Hudyo dahil sa pag-uusig at pang-aapi ng isang haring pagano. Sa paggamit ng mga salaysay at ulat ng mga pangitain, pinalalakas ng sumulat ang loob ng kanyang mga kababayan, lakip ang pag-asang ibabagsak ng Diyos ang malupit at ibabalik sa kanyang bayan ang kapangyarihan. May dalawang pangunahing bahagi ang aklat na ito. Una, mga ulat tungkol kay Daniel at sa iba pang bihag na nagtagumpay dahil sa pananalig at pagtalima sa Diyos. Naganap ang mga kasaysayang ito ng panahon ng pamamayani ng mga imperyo ng Babylonia at ng Persia. Pangalawa, mga pangitain ni Daniel na kumakatawan sa pagtatagumpay at pagbagsak ng ilang imperyo. Simula sa Babylonia ang pagbagsak ng paganong mananakop at ang tagumpay ng bayan ng Diyos. Nilalaman si Daniel at ang kanyang mga kaibigan, mga pangitain ni Daniel, ang 4 na halimaw, ang tupang lalaki at ang kambing, ang sugong mula sa langit, ang tungkol sa huling panahon. Daniel chapter 1, ang pagtuturo kina Daniel. Nang 3 taon ng pamamahala ni Haring Joachim sa Juda, ang Jerusalem ay nasakop ni Haring Nabucodonosor. Pinabayaan ni Yahweh na bihagin niya si Haring Joachim at samsamin ang ilang kasangkapan sa templo ng Diyos. Lahat ng ito ay dinala ni Nabucodonosor sa templo ng kanyang Diyos-Diyosan sa Babylonia at inilagay sa silid na taguan ng kanyang kayamanan. Iniutos ng hari kay Aspinas, pinuno ng kanyang mga tauhan, na pumili ng ilang Israelitang kabilang sa angkan ng mga hari at ilan sa angkan ng mga maharlika. Ang pipiliin nila ay yaong kabataan, walang kapansanan, makisig, matalino, madaling turuan, may kaalaman sa lahat ng sangay ng karunungan upang maging karapat-dapat na lingkod sa palasyo. Ang mga ito ay tuturuan ng salitang Kaldeo. Iniutos ng hari na sila'y paglaanan ng pagkain at alak araw-araw mula sa kanyang sariling pagkain. At alak, 3 taon silang tuturuan bago maglingkod sa hari. Kabilang sa mga ito sina Daniel, Ananias, Misael at Azarias na pawang kabilang sa lipi ni Juda. Ang pangalan nila'y pinalitan ng pangalang Kaldeo. Si Daniel ay Belsasar, Sadrak at Ananias, Misak si Misael at Abednego si Azarias. Ngunit ipinasya ni Daniel na huwag tikman man lamang ang pagkain at alak na bigay ng hari upang hindi siya makakain ng mga bagay na marumi ayon sa kautusan. Kaya ipinakiusap niya kay Aspiras na huwag silang pakanin yon. Niloob naman ng Diyos na siya'y makalugdan at pagbigyan nito. Ngunit sinabi niya kay Daniel, natatakot lamang ako sa gagawin sa akin ng mahal na hari kapag nakita niyang mas mahina kayo kaysa ibang kasinggulang ninyo. Tiyak na ako'y papupugutan niya pagkat siya mismo ang naglaan ng pagkain ninyo
araw-araw. Dahil dito lumapit si Daniel sa bantay na nangangalaga sa kanila. Sinabi niya, "Subukin ninyo kami sa loob ng 10 araw, gulay lamang at tubig ang ibigay ninyo sa amin. Pagkatapos, pagparisin ninyo kami ng mga kasinggulang naming pinapakain ninyo ng pagkaing bigay ng hari at tignan ninyo ang magiging resulta." At sinubok nga sila sa loob ng 10 araw. Nang sila'y pagparisin, pagkaraan ng 10 araw, nakitang mas maayos sila at malusog kaysa mga kasinggulang nilang pinapakain ng pagkain ng hari. Kaya gulay at tubig na lamang ang ibinigay sa kanila sa halip na pagkain at inumin ng hari. Niloob ng Diyos na silang apat ay matuto ng lahat ng uri ng kaalaman. Bukod dito, si Daniel ay binigyan pa ng kaalaman tungkol sa pangitain at panaginip. Pagkaraan ng 3 taong itinakda ng hari sa pagsasanay sa kanila, ang lahat ng kabataang pinili ni Aspinas ay iniharap niya sa haring Nabucodonosor. Isa-isa silang kinausap ng hari, ngunit nakita niyang nakahihigit sina Daniel, Ananias, Misael at Azarias. Kaya sila ang napili ng hari upang maglingkod sa palasyo. Sa lahat ng bagay na isangguni sa kanila, nakita ng hari na higit na di hamak ang kaalaman nila kaysa mga salamangkero at engkantador ng kaharian. Ang paglilingkod ni Daniel ay tumagal hanggang sa unang taon mula nang sakupin ni Haring Ciro ang Babylonia. Chapter 2, ang panaginip ni Nabucodonosor. Minsan ay nanaginip si Haring Nabucodonosor. Ito'y noong 2 taon ng kanyang pamamahala. Nabagabag siya at hindi makatulog. Dahil dito, ipinatawag niya ang lahat ng salamangkero, engkantador, manggagaway at mga manghuhula upang ipaliwanag ang kanyang panaginip. Sinabi niya sa kanila, "Ako'y nanaginip at ito ang bumabagabag sa akin hanggang ngayon. Ipaliwanag nga ninyo ang ibig sabihin niyon." Sumagot sila, "Mabuhay ang mahal na hari. Sabihin po ninyo ang panaginip at ipaliliwanag namin." Sinabi ng hari, "Hulaan ninyo ang aking panaginip saka ipaliwanag. Kapag hindi ninyo nagawa iyan, kakatayin kayo at ipawawasak ang inyong mga tahanan. Kapag nasabi ninyo at naipaliwanag ang aking panaginip, gagantimpalaan ko kayo at pararangalan." "Hala, sabihin ang aking panaginip saka ipaliwanag." Sumagot uli sila, "Mahal na hari, turuan po ninyo ang panaginip at ipaliliwanag namin." Sinabi ng hari, "Alam kong pinahahaba lamang ninyo ang oras dahil sa sinabi ko sa inyo na iisa ang sentensya ninyo kapag hindi nasabi sa akin at naipaliwanag ang aking panaginip. Nagkaisa kayong magsinungaling sa akin sa pagbabaka sakaling magbago ako ng isip paglipas ng oras. Turuan ninyo ang aking panaginip at saka ako maniniwalang maipaliliwanag na ninyo iyon." Sumagot ang mga manghuhula, "Wala pong tao sa daigdig na makagagawa ng iniuutos ninyo. Wala ring hari, gaano man ang kapangyarihan niya, na nag-uutos ng ganyan sa sinumang salamangkero, engkantador o manghuhula. Napakahirap gawin ang iniutos ninyo. Mga Diyos lamang ang makagagawa niyan, ngunit hindi naman sila makakausap." Dahil sa sagot na ito, lalong nagalit ang hari, kaya't iniutos na patayin ang lahat ng mga pantas at tagapayo sa buong Babylonia. Sa utos na ito, laban sa lahat ng pantas ng kaharian, isaklaw pati si Daniel at ang kanyang mga kasama. Ang panaginip ay inihayag ng Diyos kay Daniel. Kaya lumapit si Daniel kay Arioch, ang kapitan ng tanod ng hari, at siyang inutusang pumatay sa mga pantas ng Babylonia. Ang tanong niya, bakit po nag-uutos ng ganito kabigat ang mahal na hari? At sinabi sa kanya ni Arioch ang dahilan. Dahil dito, dumulog sa hari si Daniel at nakiusap na bigyan siya ng kaunting panahon at ipaliliwanag niya ang panaginip nito. Umuwi si Daniel, sinabi kina Ananias, Misael at Azarias ang pangyayari. Hiniling niyang ito'y sama-sama nilang
idulog sa Diyos para hindi sila patayin kasama ng mga pantas ng Babylonia. Nang gabing yaon, sa pamagitan ng pangitain ay naihayag ng Diyos kay Daniel ang nasabing hiwaga, kaya't pinuri niya ang Diyos at ang sabi niya, excuse po, purihin ka magpakailanman, O Diyos, ikaw na nagtataglay ng kaalaman at kapangyarihan, ikaw na nakapagbabago ng panahon, nagtitindig at nagbabagsak ng mga hari. Ikaw na nagkakaloob ng karunungan sa matalino at ng kaalaman sa mga may unawa. Ikaw na naghahayag sa mga hiwaga, nakakikita ng nasa kadiliman. Ikaw ang nasiliwanag magpakailanman. Pinupuri kita at pinapasalamatan, O Diyos, ng aking mga magulang. Dahil sa dunong at lakas na ipinagkaloob mo sa akin, ngayon ibinigay mo sa akin ang hinihiling ko sa iyo. Ipinaalam mo sa akin ang panaginip ng hari. Ipinaliwanag ni Daniel ang panaginip ng hari. Pagkatapos, bumalik si Daniel kay Arioch. Sinabi niya, huwag mo munang papatayin ang mga pantas. Samahan mo ako sa hari at ipaliliwanag ko ang kanyang panaginip. Si Daniel ay dalidaling iniharap ni Arioch sa hari. Sinabi niya, mahal na hari, narito po ang isa sa mga bihag mula sa Juda. Siya po ang makapagpapaliwanag sa inyong panaginip. Si Daniel na tinatawag na Belisasar ay tinawag ng hari. Masasabi mo ba sa akin ang panaginip ko at maipapaliwanag? Pagkatapos, sumagot si Daniel, ang hiwagang hinihiling ng hari ay hindi maipapaliwanag ng sinumang pantas, inkantador, salamangkero at astrologo. Ngunit, mayroon pong isang Diyos sa kalangitan na naghahayag ng mga hiwaga at sa pamagitan po ng inyong panaginip ay inihahayag niya sa inyo ang mangyayari sa hinaharap. Mahal na hari, ang panaginip ninyo ay tungkol sa mangyayari sa hinaharap at ito'y inihahayag sa inyo ng Diyos na nakaalam ng lahat ng hiwaga. Ang hiwagang ito ay ipinaalam sa akin hindi sapagkat ako'y nakahigit sa mga pantas, kundi upang ipaliwanag ito sa inyo at nang maunawaan ninyo ang gumugulo sa inyong isipan. Mahal na hari, ang napanaginip ninyo ay isang malaki at nakasisilaw na rebulto. Nakatayo ito sa harap ninyo at nakatatakot. Tingnan, ang ulo nito ay dalisay na ginto, pilak ang dibdib at mga bisig. Tanso ang tiyan at mga hita, ang mga binti at mga paa ay bakal at luwad. Habang ito'y tinitignan ninyo, may batong natipak sa bundok, bumagsak sa mga paa ng rebulto at nadurog ang mga paa. Pagkatapos, nadurog ding lahat ang bakal, luwad, tanso, pilak at ginto, ano pat naging parang ipa. Tinangay ito ng hangin at walang naiwan kahit bakas. Samantala, ang tipak ng batong bumagsak dito ay naging isang napakalaking bundok na pumuno sa buong daigdig. Mahal na hari, yan po ang inyong panaginip at narito naman ang kahulugan. Kayo ay pinagkalooban ng Diyos ng kaharian, pinuspos ng kapangyarihan, kapahamalaan at karangalan. Niloob ng Diyos na masakop ninyo ang lahat ng tao, hayop at ibon sa lahat ng dako. Kayo ang katumbas ng ulong ginto. Ang susunod sa inyo ay kahalawang kaharian, ngunit mahina kaysa inyo. Pagkatapos lilitaw ang pangatlong kaharian na sinasagisag ng tanso at sasakupin nito ang mga naunang kaharian. Ang pang-apat na kaharian ay sintigas ng bakal. Katulad ng nagagawa ng bakal, dudurugin ng kahariang ito ang buong daigdig. Ang ibig namang sabihin ng nakita ninyo mga paa na yari sa bakal at luwad ay ito. Mahahati ang kaharian ngunit mananatili ang tigas ng bakal pagkat ito'y pinaghalong bakal at luwad. Ganito naman ang ibig sabihin ng mga paangyari sa pinaghalong bakal at luwad. Magiging makapangyarihan ang kaharian ngunit madaling babagsak. Ang kahulugan ng pinagsamang bakal at putik ay haluang aasawa, ngunit hindi ito magtatagal kung paanong di maaring paghaluin ang bakal at putik. Sa panahon ng mga haring yaon, ang Diyos ay magtitindig ng isang kahariang hindi maibabagsak kailanman.
ni masasakop ni numan. Dudurugin nito at ganap na wawasakin ang iba pang kaharian, ano pat hindi na makababangon ang mga iyon kahit kailan. Ang katulad nito yaong tipak na batong dumurog sa reboltong yari sa bakal, luwad, tanso, pilak at ginto. Mahal na hari, ang mangyayari sa hinaharap ay ipinaalam na sa inyo ng dakilang Diyos. Iyan po ang iyang panaginip at ang kanyang kahulugan. Ginantimpalaan si Daniel. Nagpatira pa si Haring Nabucodonosor sa harapan ni Daniel pagkatapos iniutos niyang sambahin ito sa pamagitan ng mga handog at iba pang alay. Sinabi niya kay Daniel, dahil sa paglinaw mo sa iwagang ito, naniniwala na akong ang Diyos mo ang pinakadakila sa lahat ng Diyos. Siya ang dapat kilalaning Panginoon ng lahat ng hari. Siya lamang ang makapag-ahayag ng anumang hiwaga. At si Daniel ay binigyan niya ng maraming handog. Sana ba tayo? Ginawang tagapamahala sa isang lalawigan at pinakapuno ng mga pantas ng Babylonia. Hiniling naman ito sa hari na sina Sadrak, Misak at Abednego ang pamahalain sa Babylonia upang siya ay makapanatili sa palasyo ng hari. Chapter 3. Iniutos sa lahat na sumamba sa reboltong ginto. Si Haring Nabucodonosor ay nagpagawa ng reboltong gintong 70 talampakan ang taas at 9 naman ang lapad. Nang mayari, ipinatayo niya ito sa kapatagan ng Dura, Babylonia. Pagkatapos ipinatawag niya ang mga gobernador, katulong na gobernador, komisyonado, ingat-tiyaman, hukom, at iba pang pinunong bayan para sa pagtatalaga sa nasabing rebulto. Nang nasa harap na sila ng rebulto, malakas na ipinahayag ng tagapagbalita, iniutos sa lahat ng tao mula sa alinmang bansa at wika na magpatira pa at sumamba sa rebultong ito sa sandaling marinig ang tunog ng tambuli, plauta, kodyapi, alpa at iba pang instrumento ng musika. Sino mang hindi sumunod sa utos na ito ay iahagis sa naglalagablab na pugon. Nang tumunog nga ang mga instrumento laban sa lahat ng nakarinig nito, ay nagpatira pa sumamba sa rebultong ginto at ipinagawa ng Haring Nabucodonosor. Pinaratangan ng 3 Hudyo, sinamantala ito ng ilang Kaldeyo upang paratangan ang mga Hudyo. Sinabi nila kay Haring Nabucodonosor, mabuhay ang mahal na hari, iniutos po ninyo na magpatira pa at sumamba sa inyong rebultong ginto ang sinumang makarinig sa tugtog ng mga instrumento. At sinumang di sumunod ay ihagis sa naglalagablab na pugon. Hindi po sumunod sa utos ninyo sina Sadrak, Misak at Abednego. Ang inilagay ninyong mga tagapamahala sa Babylonia, hindi po sila nagpatira pa at sumamba sa ipinagawa ninyong rebulto. Subalit si Haring Nabucodonosor, nang marinig ito at pinatawag sina Sadrak, Misak at Abednego. Sadrak, Misak at Abednego, totoo bang hindi kayo sumamba sa rebultong ipinagawa ko? Tanong ng hari. Iniutos ko sa inyong sumamba kayo sa ipinagawa kong rebulto sa sandaling marinig ninyo ang tunog ng mga instrumento. Kung hindi, ipahahagis kayo sa naglalagablab na pugon. Tignan ko lang kung may Diyos na magliligtas sa inyo. Sinabi ni Sadrak, Misak at Abednego, mahal na hari, wala po kaming itututol sa inyo tungkol sa bagay na ito. Gawin ninyo kung iyan ang gusto ninyo. Ang Diyos na aming pinaglilingkuran ang magliligtas sa amin sa pugong iyon at sa inyong kapangyarihan, at kung hindi man niya gawin ito, hindi pa rin kami sasamba sa rebultong ipinagawa ninyo. Inihagis sa pugon ang 3. Namula si Haring Nabucodonosor sa tindi ng galit kina Sadrak, Misak at Abednego. Kaya iniutos niyang initing makapitong ibayo ang pugon. Iniutos din niya
sa pinakamalalakas niyang tauhan na gapusin sina Sadrak, Misak at Abednego at ihagis sa apoy. Ginapos nga sila ng dina, inalis ang pantalon, baro, gura o alinman sa kanilang kasuotan at inihagis sa pugon dahil sa pagsunod sa utos ng hari at sa tindi ng init ng pugon namatay ang may dala kina Sadrak, Misak at Abednego. Samantala, yung tatlo ay tuloy-tuloy na bumagsak sa naglalagablab na apoy. Walang ano-ano'y napalundag si Haring Nabucodonosor. Pamanghang itinanong niya sa kanyang mga tagapayo, hindi ba 3 lamang inihagis sa apoy? Opo, kamahalan. Sagot nila, bakit 4 ang nakikita kong lalakad-lakad sa apoy at hindi nasusunog? At yaong isa ang tingin ko'y Diyos. Pinawalan at itinaas sa tungkulin sina Sadrak. Si Haring Nabucodonosor ay lumapit sa bunganga ng horno. Sinabi niya, halika kayo rito, Sadrak, Misak, Abednego. Mga lingkod ng kataas-taasang Diyos. Lumapit ang tatlo. Paglabas nila sa pugon, ang mga gobernador, katulong na gobernador at ang mga tagapayo ay lumapit sa kanila. Tinignan silang mabuti, ngunit wala man lamang nakitang bakas na likha ng apoy sa katawan ng tatlo. Hindi nasunog kahit bagya ang kanilang buhok, hindi na ang kanilang kasuotan, ni hindi sila nag-amoy usok. Dahil dito, sinabi ng hari, purihin ang Diyos ni Sadrak, Misak at Abednego. Nagsugo siya ng anghel upang iligtas ang mga lingkod niyang ito na naganap na nananalig sa kanya. Hindi sinunod ng mga ito ang aking utos, ginusto pa nilang sila ihagis sa apoy kaysa sumamba sa Diyos-Diyusan. Kaya inilalagda ko ang isang utos, sino man mula sa alinmang lahi, bansa o wika na magsasalita laban sa Diyos ni Sadrak, Misak at Abednego ay kakatayin. Hindi lamang ito, wawasakin pa ang kanilang tirahan pagkat walang Diyos-Diyusan na makapagliligtas sa tao tulad ng ginawa ng kanilang Diyos. At ang tatlong ito'y itinaas niya sa tungkulin. Chapter 4, ang ikadalawang panaginip ni Haring Nabucodonosor. Si Haring Nabucodonosor ay gumawa ng isang pahayag at ipinakalat sa buong daigdig. Ganito ang isinasaad. Minamahal kong mga kababayan, kagalakan kong ihayag sa inyo ang kababalaghang ipinakita sa akin ng kataas-taasang Diyos. Kamangha-mangha ang kanyang kababalaghan at kagilagilalas ang kanyang mga gawa. Ang paghahari niya ay magpakailanman at saklaw ng kapangyarihan niya ang lahat ng salinlahi. Akong si Nabucodonosor ay namumuhay ng panatag sa gitna ng kasaganaan. Minsan nagkaroon ako ng isang nakakatakot na panaginip, kaya ipinatawag ko ang mga pantas ng Babylonia upang ipaliwanag ang panaginip na iyon. Dumating naman ang mga salamangkero, enkantador, manghuhula at mga astrologo. Sinabi ko sa kanila ang aking panaginip, ngunit hindi nila maipaliwanag sa bandang huli. Lumapit sa akin si Daniel na pinangalanan naming Beltasar ayon sa pangalan ng aking banal na Diyos, pagkat sumasa kanya ang espiritu ng mga Diyos. At inilahad ko sa kanyang aking panaginip. Ang sabi ko, Beltasar, puno ng mga salamangkero, alam kong sumasa iyo ang espiritu ng mga banal na Diyos, at alam mo ang lahat ng hiwaga. Sabihin ko sa iyo ang aking panaginip, ipaliwanag mo sa akin. Ito ang panaginip ko. Isang napakataas na puno ng kahoy na nakatanim sa gitna ng daigdig. Tumaas ito hanggang sa langit, kaya tanaw sa buong daigdig. Malabay ang mga sanga nito, maraming bunga at maaring kanin. Ang mga hayop ay sumisilong dito at ang mga ibon ay namumugad sa kanyang mga sanga. Lahat ng nilalang dito ay kukuha ng pagkain. Nakita ko rin ang anghel na bumaba mula sa langit at tila siyang bantay. Sumigaw siya ng malakas, ibuwal ang punong kahoy na iyan, putulin ang mga sanga, lagasin ang mga dahon at isabog ang mga bunga, bugawin ang mga hayop na nakasilong dito, pati ang mga ibong namumugad sa mga sanga nito. Ngunit huwag gagalawin ang tuod nito at mga ugat. Bilibiran ito ng bakal at tanso, bayaan ito sa damuhan sa gitna ng parang, bayaang mabasa ng hamog ang taong ito at manirahan sa parang
na kasama ng mga hayop at halaman. Ang isipan niya ay papalitan ng isipan ng hayop sa loob ng 7 taon. Ito ang hatol ng mga bantay ng anghel upang malaman ng lahat na ang buong daigdig ay sakop ng kataas-taasang Diyos. Maari niyang gawing hari ang sinumang ibig niya kahit na ang pinakaabang tao. Ito ang panaginip ko, Beltsasar, at hinihiling kong ipaliwanag mo sa akin. Ito'y di maipaliwanag ng mga pantas ng Babylonia, ngunit naniniwala kung kayang-kaya mo pagkat sumasa iyo ang espiritu ng banal na Diyos. Ang paliwanag ni Daniel sa panaginip ng hari. Daniel ay nag-isip ng matagal. Sinabi sa kanya ng hari, Beltsasar, huwag mong ikabahala ang aking panaginip. Mahal na hari, sagot niya, ang inyong panaginip ay sa inyong mga kaaway nawa mangyari. Ang napanaginip ninyong puno ng kahoy na lumaki, tumaas hanggang sa langit at tanaw ang buong daigdig. Marami ang dahon, makapal ang bunga at maraming nakakakain. Sinisilungan ng mga hayop at pinamumugaran ng mga ibon ay kayo. Kayo ang lumakas at lumaking sagad sa langit na ang nasasakop ay abot sa magkabilang panig ng daigdig. Ang bantay sa inyong nakita ay isang anghel mula sa langit. Sinabi niya, ibubuwal ang punong kahoy at sisirain, ngunit iiwan ang tuod nito at bilibiran ng bakal at tanso. Sinabi pa niyang ito'y pababayaang mabasa ng hamog, manginginain ng damo tulad ng mga hayop na sa parang at parurusahan sa loob ng 7 taon. Ito po ang ibig sabihin, mahal na hari. Yaon ang hatol sa inyo ng kataas-taasang Diyos. Itataboy kayo sa parang at doon kayo maninirahan kasama ng mga hayop. Manginginain kayo ng damo tulad ng baka, sa labas kayo maninirahan at 7 taong parurusahan hanggang sa kilalanin ninyo na ang lahat ng tao ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos. At maibibigay niya kanino man ang kaharian. Tungkol naman sa tuod na naiwan sa lupa, ibig sabihin mababawi ninyo ang kaharian sa sandaling kilalanin ninyo na lahat ng tao ay nasa kapangyarihan ng Diyos. Kaya, mahal na hari, dinggin po ninyo itong ipapayo ko. Tigilan na ninyo ang inyong kasamaan at magpakabuti na kayo. Huwag po kayong maging malupit sa maliliit na mamamayan nang manatiling payapa ang inyong buhay. Lahat ng ito'y naganap sa buhay ni Haring Nabucodonosor. Nakalipas ang 12 buwan mula nang ipaliwanag ni Daniel ang panaginip. Minsan, siya'y namamasyal sa hardin sa bubong ng palasyo. Sinabi niya, talagang dakila na ang Babylonia. Ako ang nagtindig nito upang gawing punong lungsod at maging sagisag ng aking karangalan at kapangyarihan. Hindi pa siya halos natatapos sa pagsasalita, isang tinig mula sa langit ang nagsabi, Haring Nabucodonosor, pakinggan mo ito. Aalisan niya sa iyo ang kaharian. Ipagtatabuyan ka sa parang at doon maninirahan kasama ng mga hayop damo. Ang kakanin mo, 7 taon kang mananatili sa gayong kalagayan hanggang sa kilalanin mong nasa kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos ang kaharian ng mga tao at ito'y maari niyang ilagay kanino man niya ibig. Pagdaka naganap sa buhay ni Nabucodonosor ang sinabi ng tinig. Itinaboy siya sa parang at nanginain ng damo. Tulad ng baka, nabasa siya ng hamog. Humaba ang buhok niya na parang balahibo ng agila at ang kuko ay naging tila kuko ng ibon. Pagkatapos ng takdang panahon, akong si Nabucodonosor ay tumingin sa langit at nanumbalik ang dati kong isip. Dahil dito, pinuri ko'y pinasalamatan ang kataas-taasang Diyos, ang nabubuhay magpakailanman. Ang paghahari niya ay walang hanggan, ang pamamahala niya ay walang katapusan. Lahat ng nabubuhay ay walang halaga, ginagawa niya sa kubo ng langit ang balang ibigin niya. Walang maaring mag-utos sa kanya ni makasisiyasat sa kanyang ginagawa. Nang manauli ang aking isip, nanumbalik din ang aking karangalan at kapangyarihan. Muli kong tinanggap ang aking mga tagapayo at mga kanang kamay. Kaya akong si Nabucodonosor ay nagpupuri ngayon at nagpapasalamat sa hari ng kalangitan. Pagkat lahat ng
gawa niya ay tumpak at ang tuntunin niya ay matuwid. Ibinabagsak niya ang mga palalo. Purihin ang ating Diyos, mga kaibigan, sa buhay ni Haring Nabucodonosor. Salamat din sa buhay ni Daniel na nagbibigay ng pangunawa sa panaginip ng hari. Nakakatuwang isipin na si Haring Nabucodonosor ay nakaranas muna ng matinding sitwasyon bago po niya nakilala ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya tama po yung sabi niya dito, ibinabagsak niya ang mga palalo. Kahit man po sa ating kapanahunan, mga kaibigan, kapag tayo po ay nagyabang sa harap ng Panginoon, talagang ibabagsak niya po ang ating kayabangan upang makilala natin na ang tunay lamang na ipagyayabang natin ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Ang ating Diyos po, kahit minsan ay hindi po siya nagmalaki, hindi po siya naging mayabang, napaka-humble po ng puso ng ating Diyos. At yun po ang nais ng Diyos na makita sa buhay ng kanyang mga nilikha, sa buhay ng kanyang mga anak, ang pagiging mapagpakumbaba upang sa ganon maitaas at maitanghal ang ating Diyos sa buhay ng bawat anak ng Diyos na wala pong ibang ipinagmamalaki kundi ang ating Panginoon. Kaya maraming salamat sa ating Diyos sa oras na ito dahil nakita po natin ang himala ng Diyos sa buhay po ni Daniel, sa buhay po ni Shadrach, ni Meshach, ni Abednego, na talagang kumilos po ang kapangyarihan ng Panginoon kahit sinuway po nila ang kautusan ng hari na hindi sila luluhod sa Diyos-Diyosan na pinagawa ng hari. At yun po ang nakita ng Panginoon. Ipinakita naman sa hari kung gaano katindi ang kapangyarihan ng Diyos na sinasamba ni na Daniel. At hindi pa po agad-agad na sumuko ang hari hanggang sa siya ay magmistulang isang hayop. At salamat na nga lang sa Panginoon dahil ibinalik pa siya ng Diyos sa dati. Ngunit yung kanyang puso ay binago na at natuto siyang magpakumbaba sa Diyos at kilalanin ang Diyos. Kaya sa buhay po ng mga tao, mga kaibigan, kapag hindi pa makaranas sa matinding pagsubok, hindi pa maalala ang Diyos at hindi pa makikilala ang ating Diyos na nagbigay ng ating buhay, lumikha ng buhay natin at may-ari ng ating lakas. Kaya mga kaibigan, hanggang dito na naman po magtatapos ang ating Bible reading for today. At salamat sa Panginoon sa kanyang salita. Dito sa aklat ni Daniel. Pang 153 days na po natin. At pagkatapos po ng Daniel ay si Oseas naman hanggang chapter 11 lang po si Daniel. At ang Oseas po ay hanggang, konti lang po ito mga kaibigan, si Oseas. Hanggang chapter 13 lang po. Ay, 14, bago Joel na. Maraming salamat po mga kaibigan sa inyong pakikinig at pagsabay po sa akin sa pagbabasa. Pagpasensyahan nyo na po ang inyong Lola Rayleigh dahil inuubo-ubo pa. At ang ating background ay ang akin pang mga nilabahan kahapon. At ayan po, madilim na naman po ang mundo.
Gusto naman pong umulan, kaya dito na po natin tatapusin mga kaibigan ang ating pagbabasa. Mag-ingat po kayo palagi at patuloy lang po tayong manalig sa ating Diyos. Patuloy tayong magbasa ng salita ng Diyos. Manalangin at manalig sa ating Panginoon. Patuloy po tayong pagpalain at ingatan ng ating Diyos. Amen.